Sheila's POV. Bisperas ng Pasko ay sama-sama kaming nagsimba. Katabi ko si Belle at sa kabila naman ay si Judah. Nakikinig ako ng sermon ng pari na magulat ako nang hawakan ni Judah ang aking kamay. Tiningnan ko siya pero hindi siya tumingin sa akin. Kaya naman pinabayaan ko na lang siya. Peace be with you, sabi ko sa nakipagbeso kay Belle. Ganon din ang ginawa ko kay Lola. Si Judah naman ay hinalikan ng dalawa sa noo. Peace be with you, sabi ko sa kasinika pabuti na talikan ng pisngi niya. Umirap siya. Kung makahalik naman to, parang humahalik ka lang sa tatay mo Pangasar niya sa akin. Hindi naman ako nakakahalik ng ganyan kay daddy. Malungkot na sabi ko sa kayumuko na lang. Naramdaman kong paglapit niya sa akin. Peace be with you. Bulong niya sa tenga ko sa kanya ako binigyan ng sandaling halik sa labi. Matapos ang misa ay umuwi na kami. Luto ng lahat ng pagkain. Nag-dinner na kami ng maaga. Hindi na kasi namin pwedeng hintayin na mag-alas 12 dahil hindi pwedeng magpuyat si Lola. Kumain ka, Belle, hindi puro salad. Saway ni Judah kay Belle. Diet ako, kuya. Nakataas pang noong sagot niya sa kanyang kuya. Diet? Mukha ka nang kalansay. Pangasar niya dito. Inirapan lamang siya ni Belle at hindi na sumagot. Iha, anong oras ka pupunta sa inyo? Biglang tanong ni Lola sa akin. Siguro po mga umaga na lang. Hindi pa siguradong sagot ko sa kanya. Hindi pwede. Sabat ni Judah na ikinagulat ko, maging ni Lola. Anong hindi pwede, apo? Kailangan din niya bumisita sa parents niya. Giit na sabi ni Lola sa kanya. No need, Lola. Nabisita na namin sila. Tamad na sagot nito. Hindi po. Pupunta po ako. Sabi ko, kaya naman kaagad tumalim ang tingin ni Judah sa akin. Gusto kong umuwi sa amin kahit sandali para maibigay ko kay na mami ang regalo ko para sa kanila. Tama, umaga ka na lang pumunta. May reunion tayo every Christmas. Nandun lahat ng kapamilya natin. Hindi kayo pwedeng mawala. Paalalang sabi ni Lola sa amin. Napatango na lamang ako. Excited na ako bukas. Mga magkano kaya mapapamasko ko? Natatawang sabi ni Belle at nagbibilang pa ng gamit ng kanyang mga daliri. Mahiya ka nga, apo. Madami ka ng bagong pamangkin ngayon. Siguradong napakaraming bata doon. Natatawang suway ni Lola sa kanya. Lola, bata pa din naman ako Wala pa nga akong asawa. Pwede pa ako mamasko. Laban niya. Si Axel, sabat ni Lola. Ano pong si Kuya Axel? Tanong ni Belle. Ramdam kong kabal sa kanyang boses. Hindi pa ba yun mag-aasawa? Gusto ko ding maabutan ng anak ng pinsan yung yun. Napakagwapong bata. Nakangiting sabi ni Lola. Wala po siyang girlfriend, Lola. Sabat ni Judah. Wala pang girlfriend? Abay, ano naman problema ng isang yun? Nagtatakang tanong niya. Hindi nakapaniwala sa kanyang nalaman. Nagkibit-balikat lang si Judah. Samantalang si Belle ay natahimik na. Pagkatapos kumain ay niligpit na namin ang aming pinagkainan. Pero nasa mesa pa din ang lahat ng pagkain dahil ang sabi ni Belle ay kailangan namin salubungin ang Pasko mamayang alas 12. Sabi niya pag daw nasalubong mo to at nag-wish kay matutupad yun. Hindi ko alam kung saan niya nakuha. May reunion bukas. Gusto mo umattend doon na malaki ang eyebags mo? Tanong ni Judah sa kanya. Basta kuya, importante itong i-wish ko. Giit nito at saka tinuon ng mata sa TV. Sasamahan mo naman ako, diba, Sheila? Tanong niya sa akin. Oo. Sagot ko saka tumango-tango. Bahala kayong dalawa dyan. Inis na sabi ni Judah at saka nagmarchang umakyat sa itaas. Naiiwan kami nakaupo sa sofa. Naaliw ako sa pangatlong movie pinapanood namin. Comedy kasing isang ito na may halong love story. Nang matapos na naisipan ko munang mag-CR. Ganun na lamang ang gulay ko na makitang mahimbing na natutulog si Belle. Hindi daw matutulog. Natatawang sambit ko. Agad akong umakyat sa itaas para tawagin si Judah para mabuhat si Belle papunta sa guest room. Pagkapasok ko'y naabutan ko tong nakaharap sa kanyang laptop. Judah, tulog na si Belle. Pagpukaw ko sa atensyon niya. Hayaan mo siya dun. Importante daw ang wish nun. Nakangising sabi niya sa akin. Pero sasakit ang katawan nun. Kailangan niyang mailipat sa kwarto. Sabi ko pa. Agad tumayo si Judah. Matulog ka na. Huwag mo sabihin mag-wish ka din. Ano pang i-wish mo? Meron ka na ngang napakagwapong asawa. Nakangising sabi nito. Yung puso mo sana. Bulong kong pabiro lang naman sana yon. Pero nag-cross finger ako. Iniisip na hindi naman yun maririnig.
Nakahinga ako ng maluwag na nagtuloy-tuloy itong lumakad palabas pero agad din yung naputol. Matuto kang makontento, Sheila. Nasa'yo na nga, hinihiling mo pa? Anong akala mo, 2 puso ko? Sabi niya saka humalakak. Ang corny mo, nakangusong sabi ko. Ikaw may kasalanan nito. Inis na sabi niya sa akin sa katuluyang lumabas ng kwarto. Nag-shower na lang ako para makatulog na. Pagkalabas ko ng banyo nakita ko nakahiga na si Judah. Inayos ko lang sandali ang iba ko pang gamit saka humiga na din sa kanyang tabi. Hindi pa din ako payag na pumunta ka bukas sa inyo. Sabi nito sa akin. Nagulat ako, akala ko'y tulog na to. Gising ka pa? Tanong ko. No, Sheila, I'm just sleep talking. Panunuyang sabi nito. Hindi ko nalang pinansin ang panluloko nito. Gusto kong personal na ibigay ang mga regalo ko para sa kanila. Sabi ko. Kung kanina ay pareho kami nakaharap sa kisame. Ngayon ay magkaharap na kami. Ayaw ka ng daddy mo doon. Malungkot na sabi niya. Aalis naman ako kaagad. Ibibigay ko lang yung regalo. Paliwanag ko. Ipa-deliver na lang natin. Suggestion niya. Napanguso ako. Iba kapag personal mong naibigay, sabi ko. Bahala ka dyan, napakatigas ng ulo mo. Inis na sabi nito. Saka siya muling umayos ng higa at humarap sa kisame. Judah, tawag ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Bagkus ay pumikit pa to. Judah naman, pakiusap ko saka dumapa para makita ko siya. Gusto ko lang namang ipakita kay daddy na kahit anong mangyari, mahal ko siya. Kahit ganun siya, alam kong pwede ko pang mabagong pagtingin niya sa akin. Paliwanag ko pa din pero nanatili lang siya nakapikit. Parang ikaw 'di ba? Nung una ayaw mo din sa akin, pero ngayon sabi ko pa at kaagad siyang dumilat at tumingin sa akin. Ngayon, ano Sheila? Seryoso't mapanghamong tanong niya. Wala, sabi ko tumayos ng higa. Pero hindi to nakontento, siya naman ngayon ang dumapa para mapantayan ang tingin ko. Ngayon ano Sheila? Pag-uulit nitong tanong. Ano, okay na tayo. 'Di ba? 'Di ba okay na tayo? Paninigurado ko pa. Okay na nga ba? Nakataas ang isa niyang kilay na tanong sa akin. Feeling ko lang, mahinang sagot ko at umiwas ng tingin. Nakatitig lang siya sa akin kaya naman ginantihan ko siya ng titig din pero napatingin ako sa nakaawang niya mga labi. Marina kong pumikit at nilapit ang labi ko sa labi niya. Sandali lang yun. O 'di ba? Naramdaman kong hindi ko na natuloy ang sasabihin ko nang inangkin niya ng buong labi ko. Agad kong ginantihan ng malalim na halik na binibigay niya sa akin. Dahil doon ay agad siyang pumaibabaw sa akin. Judah, dahin ko na maramdaman kung saan-saan napupuntang kanyang mga kamay. Bumaba ang halik niya sa akin leg kaya naman nagkaroon ako ng chance na makahinga. Hindi ko na mapigilan ang aking sarili kaya naman naipasok kong kamay ko sa loob ng t-shirt niya. Dahil doon ay tumigil siya sa paghalik sa akin at siya na mismo naghubad doon. Sa sobrang bilis ng pangyayari ay naramdaman ko na lang na wala ng lahat ng suot kong pantulog. Ganon din naman si Judah. Inangkin niya ako ng buong pag-iingat. Ramdam ko din na iba ang paghalik niya sa akin. Sa bawat haplos niya ay parang nakukuryente ako. Yung matagal ko nang gustong maramdaman, yung may pag-iingat, yung parang sa bawat paghawak niya ay natatakot siyang mabasag ako. Marahan kong hinaplos ang likod nito at naramdaman kong tapos na siya. Nanatili lamang siya nakasubsob sa aking leeg. Napatingin ako sa wall clock na nakasabit sa aming dingding. Merry Christmas, Judah, sabi ko nang makita ko kung anong oras na. Agad siyang tumayo kahit nakasubsob sa aking leeg. Naramdaman kong kamay niya sa tiyan ko. Let's pray for an angel. Sabi niya saka ko muling hinalikan. Oh my! My virgin eyes! Isang matinis na sigaw ang gumising sa aming kinaumagahan. Belle! Nahihiyang tawag ko sa kanya. Kaagad akong napakapit ng mahigpit sa kumot na nagtatakip sa hubad naming katawan ni Judah. Shut up baby! Virgin eyes! Tss. Tamad na suway ni Judah sa kanya saka yumakap ulit sa aking bewang. Bakit? Hindi na ba? Tanong ko sa kawalan. Nung mga bata pa kami, sabay silang maligo ni Axel palagi. Sabi ni Judah kahit nakapikit pa din at lalong nagsusumiksik sa tagiliran ko dahil sa aking pagkakaupo. Oh? Gulat na baling ko kay Belle. Shut up kuya! Isang beses lang yun! Laban ni Belle. Palibhasa ikaw, bold star ka nung bata. Inis na sigaw ni Belle at saka binalibag ang pintuan. Agad kong narinig ang mahinang pagtawa ni Judah. Bold star? Nagtatakang tanong ko sa kanya. Tiningalan niya ako. Mukha ba akong bold star, Sheila? Seryosong tanong niya sa akin.
Nakibit balikat na lang ako. Ewan ko, sabi kasi ni Bel Sabi ko, akmang tatayo na ako nang pigilan niya ako sa kapilit pumaibabaw sa akin. Judah, umaga na. Nahihiyang sabi ko dahil hindi pa ako nagtututbrush. Tangkang lalapit niya ng labi niya sa akin na umiwas ako. Hindi pa ako nagtututbrush, pagtanggi ko. I don't mind, sabi niya saka pinagpatuloy ang balak niyang gawin. Inangkin na naman niya ako ng umaga ding yun. Nang maramdaman kong unti-unti na siyang bumagal sa paggalaw ay dumilat na ako at tumingin sa kanya. Samahan na lang kita mamaya pagpunta sa inyo, sabi niya saka ako'y nalikan sa labi. Thank you, marahang sabi ko. Sabay kaming bumaba ni Judah, pareho kaming bagong paligo pero syempre hindi kami nagsabay. Naabutan namin si Lola na naglalagay ng plato sa dining table, katulong si Bel. Wow, blooming ha? Panunoy ang asar niya sa aming dalawa. Mukha ba akong ballstar, Lola? Tanong ni Judah sa lola niya na makaupo kami at handa na para kumain na almusal. Agad natawa si Lola. Nung bata ka iho, naglalakad ka sa bahay kahit nakahubo ka lang. Masayang kwento niya, dumila lang si Bel kay Judah at umirap. Pero po mas mukhang ballstar si Axel hindi ba? Tanong niya kay Lola pero kay Bel nakatingin. Axel Howard? Agad siyang napatigil. Pangalan pa lang bastos na? Natatawang sabi niya pa. Abat, kayong dalawang magkapatid talaga. Magsikain na nga kayo. Pupunta pa si Sheila sa kanila. Mga lunchtime mag-start ang family reunion natin. Sabi ni Lola sa amin. Alright, Granny. Natatawang sabi ni Judah at sumaludo pa. Pagkatapos kumain na nagayos ako sandali ng bahay. Pagkatapos ay nagbihis na para pumunta kila Mommy. Nagbibihis ako nang biglang sumulpot si Judah sa aming kwarto. Judah, nagbibihis ako. Nahiyang sabi ko dahil nakabrat panty lang ako. Ano naman, nakita ko na yan, pagyayabang niya. Kasi, pagrarason ko sana na agad niyang pinutol. Here, sabay abot niya ng paper bag. Yan ang isuot mo, sabi pa niya. Kinuhang paper bag at nakitang isa yung dress na kulay beige. Salamat, nahihiyang sabi ko. Yung gift ko sa'yo nasa cabinet, sabi ko pa. Pakikuha na lang, dugtong ko pa. Sinimangutan niya ako. Kala ko ba, iba kapag ikaw mismo nagbigay? Bakit hindi ikaw ang kumuha? Masungit na tanong nito sa akin. Napanguso ako. Nagbibihis ako, Judah. Laban ko. Kahit nakahubad ka pa dyan, sabi niya. Kaya naman wala akong nagawa kung hindi ang lumakad patungo sa cabinet na nakabra at panty lang. Eto, abot ko sa kanya. Thanks, sabi niya saka humalis sa akin. Niregaluhan ko siya ng relo. Wala na kasi akong iba pang maisip na may re-regalo. Hintayin kita sa baba, sabi nito. Ang sexy, yan yung Sheila na hinahanap ko. Puri ni Bel pagkababa ko ng hagdan. Maiksi ang dress na to talaga namang hapit na hapit sa katawan. Beautiful, bulong ni Judah sa akin. Napakaganda mo iha, sabi pa ni Lola. Salamat po, nahihiyang sabi ko sa kanila. Dumiretso na kayo sa venue pagkatapos. Mag-aayos na din kami, Bel. Sino maghahatid sa inyo doon, Lola? Tanong ni Judah sa kanila. Susunduin kami ni Axel, sagot nito sa amin. Ni Axel, sabi ni Judah na may pag-ungol. Nakakabwisit ka kuya, inis na sabi ni Bel at kaagad nagmarcha paakyat. Anong nangyari dun? Natatawang tanong ni Judah. Alam mo namang close na close ang dalawang yun, suway sa kanya ni Lola. Nagkibit balikat na lang si Judah. Matapos naming bumiyahe ay nakarating kami agad sa bahay. Sinalubong kami ng mga kasambahay. Mami, tawag ko dito. Agad niya ako niyakap. Sorry sa nangyari baby, paghingi niya ng paumanhin. Ibibigay ko lang po ito sana mga regalo ko sa inyo. No, kumain muna kayo. Nagluto ako ng paborito mo. Sabi ni Mami sa amin. Tumingin ako kay Judah. Kung okay lang ba, tumango lang ito't nginitian ako. Agad kaming pumasok at dumiretso sa may dining. Nasaan po sila? Tanong ko dahil napansin kong wala sila daddy doon. Nasa veranda ang tatlong yun. Malamang, sagot ni Mami. Tumangutango lang ako tinarap ang inihain ni Maming paborito ko. Kumain lang kayo ng kumain dyan. Judah, wag kang mahiya ha? Masayang sabi pa niya. Opo ma, nakangiting sagot ni Judah dito. Nasa kalagitnaan kami ng pagkain nang biglang dumating si ate. Agad akong tumayo para salubungin siya. Merry Christmas ate, sorry sa nangyari. Paumanin ko sa kanya. Okay fine, matari na po nito sa sasabihin ko. Biglang napakong tingin niya sa suot kong damit. Oh my,
Where did you get that dress? Gulat na tanong niya sa akin. Hindi pa ako nakakasagot na magsalita ulit siya. That dress is from Paris. It's a limited edition. Sabi pa nito habang sa dress ko pa din nakatingin. Ha? Tanong ko. Agad ako napatingin kay Judah pero nagpatuloy lang itong kumakain. Nang natingin siya sa akin ay tinasa niya lang ako ng kilay. Sino nagbigay sa'yo niyan? Tanong pa ulit ni ate. Regalo ni Judah. Sabi ko na hindi rin maalis ang tingin ko sa suot kong dress. Oh my! Frustrated na sabi ni ate at umalis na lang. Where ba ya trash? Horrible! Mumunting bulong niya na narinig ko pa. Agad ako napabalik sa pwesto ko kanina. Totoo? Mahal ba to? Tanong ko kay Judah. What? You're a Pueblo. A Pueblo deserve the best. Pagmamalaking sabi niya pa. Nagpaalam na kami kay mami para makapunta na sa reunion. Hindi bumaba si daddy kaya kay mami ko na lang pinaabot ang regalo ko para sa kanya. Pagkadating namin sa venue kaagad sumalubong sa amin na nakahilerang magagarang sasakyan. Agad humanap na mapaparkingan si Judah. Let's go. Yaya niya sabay hawak sa aking kamay. Okay, kinakabahang sabi ko. Huwag kang kabahan, nakangiting sabi niya. Pagkapasok namin sa isang double door ay agad sumalubong sa amin ang eleganteng decoration ng buong venue. May mahabang buffet sa may gilid at naglalakihang mga round tables. Pinagmasdan ko mga tao doon at nakita kong pagiging elegante ng mga ito. Judah, bro! Salubong sa kanya ng mga pinsan. Hindi ko mapagkakailang ang ganda ng lahi nila Judah dahil kahit ang mga pinsan niya parang mga Diyos sa kagwapuhan. Akala ko kagaya ng dating kailangan kong bumitiw sa pagkakahawak sa kanya pero mahigpit niyang hinawakan ang aking kamay habang pinagkakaguluhan siya ng mga pinsan niya. Pinakilala niya din ako sa mga to. After ng pagpapakilala nakaupo na din kami sa wakas. Hinanap ko si Belle pero hindi ko siya nakita. Kaya naman nagpaalam ako sandali kay Judah na magsi-CR lang ako. Pero hindi pala magandang pasya ko dahil nakita ko na naman si Ate Yuri. Ugly duckling, turn into swan ha? Mapanuyang sabi nito nang tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. You don't deserve everything you have now. Mawawala lahat ng yan sa'yo. I'll make sure of that. Paniniguradong sabi nito. Stupid pest. Dugtong pa niya. Pero nagulat ako na may biglang pumulupot sa braso sa aking bewang. Care for Yuri. Asawa kong kausap mo. Pagbabanta ni Judah sa kanya. Pagkatapos niyang sabihin yun na hinila na niya ako pabalik sa aming table. Walang nagsasalita sa aming dalawa kaya naman ako na nag-open ng topic. Judah, totoo bang mahal to? Tanong ko sa kanya. Tukoy ko sa dress. No, your ate is just overreacting. Tamad na sagot niya sa akin. Buti naman, nakangiting sabi ko. Pero mahal talaga yan, dugtong nito. Hindi ka na dapat bumili ng mahal na dress, giit ko. Umirap siya sa akin. Kasali yan sa isang auction sa Paris. Pagbubunyag pa niya na mas lalong kinapalaki ng aking mga mata. Sino-sino pa yung mga ganito? Tanong ko. Kailangan mo pa bang alamin yun? Inis na tanong ko. Hindi naman, pero ikaw sumali sa auction? Tanong ko pa. Malamang, alangan namang ninakaw ko yan. Inis na sabi nito sa akin. Grabeng mahal nito. Dapat hindi ka nalang gumastos ng ganito kalaki. Sabi ko habang nakatingin sa damit. Di hubadin mo. Seryosong utos nito na kinatakot ko pero agad din napawian ng dugtungan niya tong muli. Total mas lalo ka namang gumaganda kapag nakahubad ka eh. Nakangising sabi nito sa kako kinindatan. Napakabastos ng bunganga mo. Suway na sabi ko. Masarap naman. Pagyayabang pa niya. Pagkatapos ng party nagsiuwian na din kami. Sumama na si Belle pauwi sa kanila kaya kaming tatlo na lang ulit nila Lola ang natira sa bahay. Kailangan kong bumalik ng US. Sabi ni Lola nakaupo kami sa may sala para sandaling magpahinga. Why Lola? Gulat na tanong ni Judah. May kailangan lang akong ayusin doon. Babalik din naman ako kagad dito. Sagot niya. Kailan po bang alis niyo? Tanong pa ni Judah. Siguro sasabay na lang ako sa tito Femel niyo. Sabi nito. 3 weeks pa. Sabi ni Judah. Sulitin natin ang 3 weeks. Masayang sabi ni Lola. At ikaw huwag kang bumalik sa dati pag umalis na ako. Baka mamaya mas masahol pang suotin mo. Kung makita mo lang ang mga damit ng mga maid ko sa US. Mga imported. Pagyayabang pa ni Lola sa akin kaya naman napangiti ako. Opo Lola, tumatang sagot ko sa kanya. Ikaw naman Judah, alagaan mo tong asawa mo. Huwag puro trabaho, kailangan ng balance, okay? Pagbaling at pangaral niya sa apo. Kapi Lola, nakangising sabi nito.
Kagaya na sabi ni Lola, namamasyal kami sa mall na sumunod na araw para umpisa ng pagsusulit sa natitira niyang bakasyon dito sa Pilipinas. Ang kaso puro girls lang kaming 3 lang nila Belle. Busy na din kasi si Judah sa opisina. May miss talaga kita Lola. Huwag ka na lang kasing umalis. Malungkot na sabi ni Belle habang kumakain kami ng ice cream. Apo, sandali lang naman. Babalik din ako kagad dito. Sabi ni Lola sa kanya. Napanguso si Belle at kaagad na nagmaktol. Itong apo kong to naman, masyado akong mamimiss, natatawang sabi ni Lola. Alas 12 na pala, bakit hindi natin hatidan ng pagkain si Judah? Suwestiyon niya sa amin. Sige po, pagsang-ayon ko. Nag-take out kami sa isang restaurant para ihatid kay Judah. Nang makarating kami doon, ikagad kami pumasok ng elevator. Nagulat kami sa aming naabutan. Galit na galit to. Hanapin niyo, alamin niyo kung sino't saang department. Sigaw nito sa kanyang mga tauhan. Agad namin nakasalubong ang mga empleyado niya na kayuko at mangiyak-ngiyak na lumabas sa kanyang opisina. Calm down, Judah! Suway ni Lola dito, nakapikit siyang sumandal sa kanyang survivor chair. Anong problema kuya? Nag-aalalang tanong ni Belle. Nothing. Maiksing sagot ni Judah, ramdam na ramdam kong kanyang pagod. Tell us apo, pangungumbinsi sa kanyang lola. May nagnanakaw sa kumpanya. Malaki-laki din halagang nawawala. Problemadong sabi nito sa amin. Diyos mio, sino naman na pwedeng gumawa nito? Nag-aalalang tanong ni Lola. Napailing si Judah. Hindi ko alam Lola, inaalam pa namin. Sabi niya. Minabuti na ni Lola ang umuwi na lang kami kaagad dahil kailangan ni Judah na makapag-isip ng mabuti para sa problema ng kumpanya ngayon. Sino naman ang kayang pwedeng gumawa ng ganito? Tanong ni Lola. Hindi ako nakasagot sa tanong niya dahil wala naman akong alam tungkol doon. Ilang araw naging busy si Judah dahil sa problema sa kumpanya. May mga araw ng umaga na ito umuwi. Noong bagong taon ngayon kumain lang kami. Hindi kami lumabas ng bahay para damayan si Judah. Takot kasi ito sa paputok kaya naman natulog na lang kami ng maaga. Na-extend din si Lola at pinagpaliban mo ng pagbabalik sa US. Kompleto na ba? May iba ka pa bang kailangan? Tanong ko kay Judah na tulungan ko itong mag-ayos ng kanyang bagahe. Wala na, okay na to. Sagot niya sa akin, kailangan kasi niya pumunta sa Iloilo para kamustahin ang iba pa nilang business. Mga 1 linggo lang naman ako. Nakausap ko na si Belle. Dito naman daw muna siya matutulog, sabi pa nito. Sandali lang naman ng 1 linggo, hindi ba? Malungkot na tanong ko. Oo naman, nakangiting sabi niya sa kako ni Yakap. Mamimiss kita, sabi ko sa kaniyakap siya pabalik. Natawa siya dahil sa sinabi ko. Tatawagan na lang kita araw-araw. Paninigurado pa niya. Mag-iingat kayo dito, maglaka ng pinto, okay? Bili niya sa amin bago siya tuluyang umalis. Okay, ikaw din, sabi ko. Hinalikan niya ako sandali saka kami bumaba. Pagkatapos noon ay nagpaalam na din siya kay Lola at Belle. Hindi na siya nagpahatid sa airport. 1 linggong walang Judah, nakakalungkot, malungkot na sabi ni Lola. Oo nga, nakakamiss din pala si kuya, kahit nakakabwisit siya. Malungkot na sabi nitong ikinatawa ko. Sandali lang naman daw ang 1 linggo, sabi ko sa kanila. Basta, namimiss ko na siya. Malungkot na sabi ni Lola. Manood na lang tayo na sine. Please Lola, suwestiyon ni Belle. O sige, magsigayak na kayo. Sabi nito, pumunta kami ng mall at masasabi kong kahit papaano ay nabawasan ang pagkalungkot namin. Pero siguradong pag-uwi sa bahay mamaya malungkot na naman. Lalo na mamaya wala akong katabi sa higaan. Dahil may kalahati pang oras bago magsimula ang palabas ay naisipan muna nilang magmeryenda. CR lang po muna ako, paalam ko sa kanila. Pumunta ako sa CR ng cafe pero puno ito kaya naman lumabas ako at pumunta sa common room ng mall. Pagkalabas ko ng cubicle ay nagulat ako na makita ko si Zora. Sheila! Masayang bati niya sa akin saka ako niyakap. Kamusta ka na? Tanong ko. Okay na ako, nakangiting sagot niya. Buti naman kung ganon, sabi ko. Sinong kasama mo? Tanong niya. Si Lola at kapatid ni Judah, sagot ko. Si Judah? Tanong niya sa akin. Ramdam kong kanyang pagkailang, 1 linggo siya sa Iloilo. Pupuntahan niya yung kumpanya nila doon. At saka alam ko magkikita sila ni Zorin doon, sabi ko pa. Oo, nando si Zorin sa Iloilo ngayon, kasama si Gianna. Sabi niya na ikinapalambot ng aking mga tuhod. Kung ganon, magkikita sila doon. Kaagad uminit ang gilid ng aking mga mata. Sinikap ko na baliwalain ito. Tiwala lang, magtitiwala ako kay Judah. Baka naman sa sobrang busy niya dyan, hindi ka na kumakain. Sabi ko kay Judah isang araw habang magkausap kami sa telepono. Namimiss ko ng luto niyong dalawa ni Lola. Malungkot na sagot nito mula sa kabilang linya.
Kumain ka na mabuti dyan, huwag kang magpapalipas ng gutom. Paalala ko pa sa kanya. Narinig kong pangisi niya sa kabilang linya. Alright wife, natatawang sabi nito. Judah, nagkita na ba kayo ni Zoren? Kinakabahang tanong ko at pag-iiba na din. Nope. I-schedule ko sa kanya sa third day pa. Bakit mo naman naitanong? Sagot at ang tatakang tanong niya sa akin. Wala lang, sagot ko. Narinig ko siyang humikab. Tumingin ako sa orasan at nakitang 11 na ng gabi. Matulog ka na, Judah. Siguradong maaga ka pa bukas, sabi ko sa kanya. Ikaw din, pero pustahan tayo hindi ka makatulog. Natatawang pangasar niya sa akin. Hindi masarap naman ang tulog ko. Laban ko sa kanya. Maniwala ako sa'yo, siguradong namimiss mo na ako Pangasar pa niya sa akin. Hindi ako nakasagot. Wala akong nagawa ko hindi gumulong-gulong sa mahigaan. Hindi ka makasagot, sabi ko na nga ba Sabi nito sa katumawa. Judah, babalik ka naman sa akin di ba? Seryosong tanong ko. Agad na pawi ang pagtawa niya. Ano namang klaseng tanong yan, Sheila? Seryosong tanong niya sa akin. Wala naman, kasi hindi ko na naituloy ang sasabihin ko nang bigla itong nagsalita. Akala ko ba gusto mo mag-work to? Tanong niya. Tumangutang lang ako kahit hindi niya yung nakikita. Then trust me, 1 linggo lang naman. Pagkatapos uuwi na din ako dyan. Paninigurado pa niya sa akin. O okay, mahinang sagot ko. Sleep now, Sheila. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano dyan. Ikamusta mo lang ako kila Lola at Belle, okay? Sabi pa nito. Okay, seryosong sagot ko. Good night. Sabi niya. Good night, Judah. I love you. Mahinang sabi ko. Agad naghari ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Sige, matutulog. Biglang pinutol niya sasabihin ko. I love you. I love you too, Sheila. Sabi niya na kinagulat ko kaya naman agad akong pinatay ang tawag at gumulong-gulong sa kama dahil sa kilig. Dahil wala kaming tatlong magawa sa bahay ay naisipan ni Belle na mag-bake ng cake. Sige na Lola, pagandahan tayong 3. Yaya ni Belle sa amin. O siya. Tara na Sheila. Yaya sa akin ni Lola. Busy kami 3 sa paggawa ng sari-sarili naming cake. Buti na lang at kahit may edad na si Lola ay game na game pa rin siya sa mga trip ng mga paborito niyang apo. Hinihintay naming matapos ang mga nakasalang sa oven para malagyan na namin ng icing. Pag matapos nating gawin, picturean natin, tapos i-post sa FB. Panalo may pinakamaraming likes, masayang sabi pa ni Belle. Pagkatapos picturean, ang next game paunahang maubos. Masayang dugtong nito. Agad na paubos si Lola sa narinig. Ay Diyos ko apo, gusto mo na ba akong mamatay? Tanong ni Lola sa kanya. Siyempre Lola, joke lang, natatawang sabi nito. Busy kami sa paglalagay ng icing at iba pang mga decoration sa kanya-kanyang cake namin nang biglang may nag-doorbell. Oh, may bisita tayo? Nagtatakang tanong ni Lola sa amin. Pareho kami napakibit-balikat ni Belle. Nalaki ang kanya mga mata. Naku, baka naman si kuya yan. Namimiss ka na, pangasar ni Belle. Agad akong lumabas at nagtungo para buksan ang gate. Pero kaagad naginit ang dugo ko nang makita kung sinong bisita namin. Napakabagal naman kumilos ng maid na to, masungit na sabi niya sa akin. Ate Yuri. Nailang na tawag ko sa kanya. Nandyan ba si Lola? Masungit na tanong niya sa akin. Tumangutango ako. Nasa. Hindi na niya ako pinatapos at agad akong sinangga at nagdare-diretso papasok sa loob. Sumunod na lang ako sa kanya. Binati niya si Lola at Belle. Pinagpatuloy ko na lamang ang ginagawa ko. Tamang-tama, may judge na tayo. Masayang sabi ni Belle dahil sa pagdating ng pinsan niya. Oo nga iha, malapit na kaming matapos. Ikaw na lang ang judge namin. Pagsangayin ni Lola sa kanya. Oh sure Lola. Sagot nito, tumingin sa akin at tinasan ako ng kilay. Hindi ko na lang siya pinansin at pinagpatuloy ang ginagawa ko. Pagkatapos namin ay inihilera ni Belle sa mesa ang lahat ng mga gawa namin. First place would be Lola, masayang sabi ni Ate Yuri. Isa lang masasabi ko, kanino ko pa napapansin napakasipsip niya. Second of course, my dear cousin, nakangiting sabi nito kay Belle. Then, tumingin to sa akin na may malungkot na muka. Sorry Sheila, may kulang kasi sabi nito sabay baling sa cake na ginawa ko. Okay lang, nakangiting sagot ko sa kanya dahil hindi naman yun big deal sa akin. Okay lang yan, laro lang naman to. Tara sa garden, doon natin to kainin, sabit yaya ni Lola sa amin. Let's go, nasayang sabi ni Belle. Nauna na silang dalawang lumabas.
Dahil ayoko makipag-away kay Ate Yuri ay pumihit na ako para lumabas pero hinawakan niyang braso ko. Nasaktan ako sa pagkakahawak niya dahil gigil na gigil to. Ate Yuri, ano ba? Nasasaktan ako. Daingat tinangkang alisin ang kamay niya sa akin. Nagtagumpay akong may alis ang kamay niya sa aking braso pero agad naman tong nalipat sa aking buhok. Aray! Daing ko na napatingala ako dahil sa pagkakahawak niya dito. Alam mo kung anong problema sa cake mo? Gigil na tanong niya pa. Madumi, parang ikaw, sabi nito at padabog na binitawan ng buhok ko. Naging tahimik ako sa buong pag-uusap nila. Pagkatapos ng merienda ay umuwi na din si Ate Yuri. Hindi ko maintindihan kung ano bang problema niya sa akin. Nang napagpasyahan na naming matulog ay nagkanya-kanya na kaming pumasok sa kwarto. Wala pa din, baka busy. Pagod na sabi ko sa aking sarili habang nakatingin sa aking cellphone. Hindi kasi tumatawag si Judah. Lalo ding naghahari ang takot sa puso ko dahil ngayon ang araw ng pagkikita nila ni Zoren. Nakatulugan ko ng paghihintay sa tawag ni Judah. Nagising na lamang akong kinaumagahan dahil sa pagising sa akin ni Belle. Hey sister-in-law, gumising ka na po, tanghali na. Mag-aagahan pa tayo. Tinanghali ka ata ngayon. Puna pa niya. Labag sa loob kong aking pagbangon dahil parang masama ang pakaramdam ko. Good morning, Iha. Bati ni Lola sa akin pagkababa ko sa may dining. Good morning din po, sabi ko tumupo na sa table. Nagluto ako ng sinangag, maraming bawang yan kagaya ng paborito mo. Masayang pagyayabang pa ni Belle sa akin bago niya nilapag ang sinangag sa harapan ko. Pagkalapag na pagkalapag ay agad uminit ang ulo ko dahil parang gumuguhit ang amoy ng bawang sa ilong ko. Aakyat na po muna ako sandali. Paalam ko sa kanila dahil para ako maduduwal. O bakit? Okay ka lang ba, Iha? Nag-aalalang tanong ni Lola sa akin. Tinanguan ko siya. Opo, may kukunin lang po ako. Palusot ko. Agad ako umakyat sa itaas at sumalampak sa higaan. Kinuha ko ng aking cellphone para tawagan si Judah. Nakailang ring lang yun nang sagutin niya. Pero biglang nagsilaglagan ng luha mula sa aking mga mata dahil sa aking narinig sa kabilang linya. Hello, sino to? Tanong ng isang babae. Hindi ako nakasagot. Judah, may tumatawag sa'yo. Sigaw nito. Lalo ako napaiyak sa sumunod kong narinig. Gianna, pakisabi, sandali lang. Rinig kong sabi ni Judah. Ano kayang dahilan? Bakit kasama ni Judah si Gianna? Pagkukunwari lang kayang magandang pinapakita ni Judah kay Sheila? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.